Magandang umaga po sa ating lahat and welcome po sa ating daily morning devotional. So sa program po natin sa mga ito ay magkakaroon po muna tayo ng opening song. To be followed by opening prayer po ni Brother Japheth. And then after po nun ay mapapakinggan po natin ang mensahe ni Brother Jefferson. So after po nun ay ang closing song and closing prayer po natin speaker. So with that po, tayo po ay dumako na sa ating opening song. Tayo po yung manalangin. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa panibagong araw, nakakalintong nagising, sa Panginoon kitong-kitong, makarinig po ng inyong mga salita. Naway sa umaga ito, kayo po yung manguna sa amin, at naintindihan po ang mga lesson na aming nawatanggap. Patawarin niyo po kami sa mga nagawang pagpunong pagkasala sa pangalan ni Jesus. Una. Ayan, so muli magandang umaga sa ating lahat and ngayon po ngayon ay tadako na sa ating pag-aaral na may pamagat ng strengthened by the Spirit, May 15, sabog pa rin po ng Lupit ay Lipan. Sabi po sa ating key text, natin po makikita sa Ephesians 3:16, that He would grant you according to the riches of His glory, to be strengthened with might by His Spirit in the inner man. Sabi rito, Jesus says, what things soever you desire when we pray, believe that ye receive them, and ye shall have them. There is a condition to this promise that we pray according to the will of God. What is it is the will of God to cleanse us from sin, to make us His children, and to enable us to live a holy life.
so we may ask for these blessings and believe that we receive them. And thank God that we have received them, and it is our privilege to go to Jesus and be cleansed and to stand before the law without shame or remorse. So, dito po sabi po ng ating Panginoong Kristo, kung tayo daw po ay ah mag-pray, ay kailangan daw natin pong magtiwala sa ating Diyos, no? Na tayo ay kanyang ah, papakinggan at kanyang sasagutin ng ating mga hiling o yung ating mga hinaing, no? At hindi raw po ibig sabihin nito na ibibigay sa atin ng Diyos ang lahat ng ating mga kagustuhan, bagkus ay kanya lang pong ibibigay ang mga nararapat na bigay niya sa atin, no? Yung karapat dapat um, dito, yung um, yung bagay na dapat na mayroon tayo, no? Ayun yung gusto ng Diyos na bigay sa atin, no? At sabi dito na gusto rin po ng Diyos na tayo ay mapatawad mula sa ating mga kasamaan at kasalanan. At upang tayo ay kanyang may mabilang sa mga kanyang pamilya at kanyang matulungan tayo na magkaroon po ng malinis at banal na buhay, no? At dahil nga daw po sa mga bagay na ito ay gusto po ng Diyos na um, mula sa ating pagtitiwala sa Kanya, no? At sa ating pananalangin sa Kanya ay um, tayo daw po ay dapat na magkaroon ng confidence na mag-ask sa Kanya ng mga forgiveness, no? At kung tayo naman daw po ay nanghihina, ay tayo naman daw po ay humingi sa Kanya ng lakas, no? At by that ay Kanya pong babaguhin yung ating mga puso. Kaya po, wag po tayong mahihiyang lumapit sa Kanya, no? Kahit gaano man kadumi yung ating mga kasalanan, no? Kapula ang ating mga kasamaan, ay wag po tayong mahihiya, no? Dahil kung tayo daw po ay magtitiwala sa Kanya at lalapit sa Kanya ay ang kamay po ng ating Diyos ay handang hawakan tayo upang tayo ay Kanyang baguhin mula sa ating mga kasamaan, no? At, at kailangan din daw dapat natin na maniwala na siya ay gumagawa sa atin at atin siyang pasalamatan mula sa ating pananampalataya. At sa pamamagitan nga po ng ating Panginoong Kristo ay tayo po ay um, makakalapit sa ating Diyos, no? Na wala na walang takot, no? At kapag atin na pong isinaisip na yung ating mga kasalanan ay nalinis na, ay tayo na po magkakaroon ng buhay na may kapayapaan at ng may lakas na loob, no? Kaya po, ating pong tatandaan, no? Na kung tayo po ay may times na mananalangin sa ating Panginoon ay tayo po ay manalangin, no, about forgiveness at magkaroon po ng maayos na pamumuhay. Tayo din po ay maniwala, no, na tayo ay didinggin ng ating Diyos kung ang ating panalangin ay sang-ayon sa kanyang kalooban. Through this simple act of believing God, the Holy Spirit has begotten a new life. In your heart, you are as a child born into the family of God, and He loves you as He loves His Son. And so, kung tayo daw po ay pipili na maniwala sa ating Diyos at mag, um, magtiwala sa kanyang
mga promises ay magkakaroon daw po ng something powerful ang mangyayari sa atin, no? Sa ating sarili. At itong powerful na ito, yung feeling na ito po yung Holy Spirit, no? Na siya po ay nagsimula ng ah, pukawin yung ating mga puso at magkaroon po ng panibagong spiritual life sa ating mga puso. So para bagang ito po ah, yung Holy Spirit po yung ah, muling nagpabuhay sa atin mula sa ating mga ah, namatay na mga sarili mula sa mga samaan na at tayo ay kanyang muling binuhay at muling tinanggap bilang pamilya ng ating Diyos. No? At tayo po ay, sabi nga dito, tayo po ay magiging mga kanyang mga anak at tayo daw po ay kanyang aalagaan tulad ng pagmamahal na kanyang ipinaramdam sa kanyang anak na si Yesu Cristo. So, ibig sabihin po nito na hindi na daw po tayo ay hindi na daw po tayo kailanman na malayo sa ating Diyos, no? Bagkus tayo po ay we are belong in Him. And tayo po ay isang napaka mahalagang being sa kanyang mga mata. So, dito po na natin makikita no, yung ating pananampalataya po pala ay makakapagpabago ng panibagong buhay sa pamamagitan ng pagmamahal natin sa ating Diyos. No? At kung tayo po ay magtitiwala sa Kanya, ay doon po natin makikita, maramdaman na tayo na po ay magiging parte ng Kanyang pamilya. Tayo ay iibigin ng ating Diyos ng katulad ng pag-ibig niya sa Kanyang isang anak. Now that you have given yourself to Jesus, do not draw back. Do not take yourself away from Him, but day by day, say, I am Christ, I have given myself to Him, and ask Him to give you His Spirit, and keep you by His grace as it is by giving yourself to God, and believing in Him that you become His child. So you are to live in Him. The Apostle says, yes, as ye have therefore received Christ, He is the Lord, so walk yet ye in Him. So, so ngayon daw po na tayo po ay binigyan na ng Diyos ng wait, ano ba? Kapag daw po ay tayo ay nagkaroon ng sariling desisyon na ating ibigay yung ating sarili sa ating Panginoon, no? At kumbaga tayo po ay nagkaroon ng pag-iisip na ating isinaalang-alang yung ating mga buhay sa ating Panginoong Kristo ay huwag daw po natin itong bawiin, no? O magkaroon ng mag-turn away sa Kanya or magkaroon ng buhay ng tayo lamang, no? Bagkus sa araw-araw daw po ay kailangan natin i-remind sa ating mga sarili na tayo po ay kabilang na sa ating Panginoon at ang ating buhay ay sa Kanya na. No? At tayo daw po ay mag-ask lamang sa Kanya na tayo ay Kanyang punuin ng Kanyang banal na Espiritu. At tayo daw po ay Kanya naman tutulungan na magkaroon ng kalakasan sa pamamagitan ng Kanyang biyaya. That's why po becoming a child of God, no? Ay dito po sisimula yung pag-surrender natin sa Kanya at magkaroon ng pagtitiwala sa Kanyang mga pangako at yung ating mga buhay Kristiyano ay magpapatuloy hanggang kailan ba, no?
by depending on Him each day, So, ganoon po yung kahalaga na kung tayo po ay um, ibinigay natin yung sarili natin sa ating Panginoon, huwag na po natin ito bawiin pa, dahil bahala na ang ating Panginoon sa ating buhay at tayo na lang po ang gagawa, mag-execute kung paano natin maatin yung mga ugali at yung mga kabutihan, yung mga pananampalataya na dapat nating maabot, no? At tayo naman po ay tutulungan ng ating Panginoon kung tayo naman din po ay 100% na nagtitiwala sa Kanya at sa Kanyang mga pangako. No, at sabi nga po dito na ni Apostle Paul, no, na kanya pong itinuro sa mga taga-epistle, no, to the Colossians, no, na kapag daw po natin tinanggap ang ating Panginoong Kristo sa pamamagitan ng ating pananampalataya ay tayo raw po ay mamumuhay, magkakaroon ng buhay, o mamumuhay sa Kanya ng may pananampalataya sa araw-araw. So, yung pagsunod po natin sa ating Panginoong Kristo ay ito po ay hindi lamang one-time decision, no? But a daily commitment. So each day, we should trust in Him, no? We should depend on His Spirit. And ating po tatandaan na yung ating buhay ay kailanman ay bibilong na sa Kanya. Some seem to feel that they must be on probation and must prove to the Lord that they are reformed before they can claim His blessing. But they may claim the blessing of God even now. They must have His grace, the Spirit of Christ, to help their infirmities, or they cannot resist evil. So, sabi dito na may mga tao daw po na iniisip nila na kailangan nilang munang i-prove sa ating Diyos na, na sila daw po ay nabago na. At kumbaga, maraming mga tao ang nag-iisip na upang ma-prove na sa ating Diyos na sila ay nabago na, ay kailangan daw po nilang munang maging mabuti bago ah, sila ay pagpalain ng ating Diyos. Pero sabi nga po dito na hindi raw po ganun gumawa ang ating Diyos, no? Hindi na po daw natin kailangan pang maghintay at na tayo ay maging perpekto bago tayo lumapit sa Kanya, no? Kasi po, ah tayo daw po ay tayo daw po ay pwede nang humingi sa kanya ng pagpapala ngayon na. No, hindi po natin kailangan na, ay sige, lalapit na ako sa ating Panginoon kung maabot ko muna itong karakter na to, no? Or maging perfect ako na tulad ng ating Panginoon, no? So, hindi na daw po natin kailangan iyon na maghintay pa o magkaroon ng mahabang panahon bago lumapit sa ating Panginoon, no? Kasi po, hindi po natin kayang ma-overcome yung ating mga sarili, mga kahinaan, no? Hindi po natin kayang malabanan yung mga challenges sa buhay kung hindi po tayo magpapasilalim sa ating Panginoon, no? At kung hindi po tayo hihingi ng tulong sa ating Diyos, no? Ay ito po ay magiging very difficult to defeat sin by our own strength, no? Kaya nga po, binibigyan po tayo ng Diyos ng kalakasan. At itong kalakasan na ito ay ito yung lakas na magpapabago at tutulong sa atin. So tatandaan po natin na hindi po natin kailangan na maging perfect bago lumapit sa Kanya. Dahil sa pamamagitan po ng pagtulong ng Diyos sa atin, dito na po magta-transform yung ating mga ugali at mababago at maabot natin yung perfectness na maatin natin, no? So doon na po magsisimula yun, no? The Spirit, the strength that sustains striving, wrestling souls in every emergency.
amidst the hatred of the world and the realization of their own failures and mistakes. In sorrow and affliction, when the outlook seems dark and the future perplexing, and we feel helpless and alone, these are the times when, in answer to the prayer of faith, the Holy Spirit brings comfort to the heart. So yung banal po na Espiritu ay ito po yung nagbibigay sa atin ng lakas. No? So, sa mga tao na kanilang sinusubukan na sumunod sa ating Diyos, no? Kahit ito ay napakahirap. No? Kahit yung buhay ay minsan ay mahirap, ay marami pa rin mga tao ang sumusubok na sumunod sa ating Diyos. Kaya nga po sabi dito na kung ang mga tao daw po ay tayo ay no-oppose, no? At tayo ay naging aware sa ating mga sariling mga pagkakamali or tayo daw po ay nakakaramdam ng mga discouragement dahil kumbaga palagi po tayong nabibigo, no? Ay tayo daw po ay yung Holy Spirit daw po ay tayo po ay tutulungan na bumangon sa mga labanan sa ating buhay. No? No? So during times of sadness, suffering, confusion, and loneliness, no? Ay kapag daw po ay ang lahat ng mga bagay ay na parang uncertain, no? At na-feel natin na tayo ay wala ng lakas pa na natitira, ay dito na po mag-respond yung sincere na panalangin natin sa ating Diyos. No? At dito po ay um, dito po ay didinggin at sasagutin ng Diyos yung mga sincere prayers po natin by sending His Spirit to comfort po, to comfort our heart. No? At kanya pong bibigyan tayo ng kapayapaan, no? Ng lakas ng loob, no? Ng encouragement and the assurance na hindi na po natin kailangan pa na humarap sa mga labanan sa buhay ng mag-isa lamang, no? Dahil kung tayo daw po ay nafe-feel natin na tayo ay nanghihina, no? Na-feel natin na tayo ay nadi-discourage o mag-isa ay tayo daw po ay manalangin lamang ng may pananampalataya. At kung tayo ay nakita ng Panginoon na tayo ay sincere sa ating mga panalangin, ay kanya pong didinggin, no? Iyon at magpapadala ng Holy Spirit para tayo po ay mapalakas at magabayan tayo at mabigyan tayo ng ah, power to keep moving forward, no? And dito po sa ating devotional, nawa po ay nakita natin na ah, hindi po natin kailangan, no, na maging perpekto bago lumapit sa ating Diyos. Dahil ang tanging gusto lamang ng Diyos sa atin ay maniwala sa Kanya, no? At isurrender natin yung ating mga buhay sa ating Panginoon at magkaroon tayo ng pagtitiwala sa Kanya na tayo ay Kanyang bibigyan ng mga biyaya at ng lakas na mababago yung ating mga sarili, no? Tayo ay mapolish sa ating mga ugali, no? At sa pamamagitan nga po ng pananampalataya ay tayo ang ating mga kasalanan, no, ay mapapatawad ng ating Diyos. At tayo po ay kanyang ah, tayo po ay mabibilang na bilang na kanyang mga anak. At sa pamamagitan nga po ng pananampalataya ay tayo po ay bibigyan, no, and give us the Holy Spirit to help us overcome weaknesses and to resist temptation and magkaroon po ng comfort during difficult times. So, ating po tatandaan, no, na hindi po gusto ng Diyos
na ating ayusin yung ating sarili ng mag-isa lamang. Bagkus tayo po ay huwag mahiyang mag-asa Kanya na tulungan tayo at dumepende sa Kanya sa araw-araw. Dahil sa araw-araw na yun, kung tayo po ay titiwala sa Kanya, ay tayo ay babaguhin niya at magkaroon ng pamumuhay according to His will. So by that, dito na muna natatapos ang ating devotional at nakita natin kung paano manalangin at kung paano lumapit sa ating Panginoon. At nakita natin na ano yung mga benefits, no? Ano yung epekto ng paglapit natin sa ating Panginoon. At muli, magandang umaga sa ating lahat. Ang gamit sa sa Yan, maraming salamat po, Brother Jefferson, sa pagbahagi ng ating mensahe sa umagang ito. So, yun nga po, no, sa pamamagitan ng pananampalataya at pag-surrender ng sarili natin kay Kristo, matatanggap natin ang kanyang biyaya. Tayo ay magiging kanyang um, children, and we will be sustained by the Holy Spirit sa pang araw-araw na buhay natin at sa oras ng mga pagsusubok. So tayo po ay dumako na sa ating closing song, and our closing prayer will be led by our speaker. tayo po ay manalangin. O Amang Banal, maraming salamat, Ama, sa inyo pong paggising mula sa aming mga higaan at ganoon din po sa mga pag-aaral at um, pagbibigay ng mga mensahe sa umagang ito. Maraming salamat, Ama, na inyo po kami binigyan ng mga paalaala na ah, kami po ay inyong tatanggapin, no? Na kahit hindi na po namin kailangan pa na perfecto dahil alam niyo po na sa pamamagitan po ng paglapit namin sa inyo ay doon lamang po namin maatin ang tunay na perfectness at maatin po ang buhay na
inyong hinahangad sa amin. Ama, bigyan niyo po kami ng mga panibagong karunungan, lakas na mabago ang lahat ng aming mga kahinaan na aming ginagawa pa sa aming mga buhay, sa araw-araw na buhay. Bigyan niyo po kami ng mga lakas na overcome ang lahat po ng challenges, mga trials po sa aming mga buhay. At sa mga times na kami po ay nahihirapan, ay inyo po kaming ah, bigyan ng courage na malaban ng lahat ng ah, battle sa aming mga buhay. Pag sa ganoon ng aming mga karakter ay mapolish, maging kaaya-aya naman kami sa inyong harapan. At sa araw na ito, Ama, patuloy nawa kaming bigyan ng lakas na gawin ang mga bagay na dapat naming gawin at matapos, at upang sa paglubog po ng araw ay kami po ay muling magsama-sama na naman na magtipon at magbulay-bulay po ng inyong mga salita. Ama, samahan kami sa araw-araw ng paglilingkod sa inyo, at ah, sa araw-araw na pagtitiwala namin sa inyo ay bigyan niyo po kami ng pag-asa na muling makabangon sa aming mga sariling na namatay sa inyo, na namatay sa aming sarili. At inyo rin po kaming linisin at patawarin sa naman po kami nasumpungan ng mga pagkukulang at kaasal. Kaman po ay lihim o hayag, at dalangin din po namin, Ama, pakaingatan nyo rin po ang aming mga mahal sa buhay na hindi po namin kapiling sa mga oras na ito, at inyo po silang pagpalaan. At dalangin din po namin, Ama, ang lahat din po ng may karamdaman, tuman po ay lumba o hindi, ay inyo po kaming pagalingin ng inyong mapagpalang at mapagpagaling na kamay, upang sa kanilang mga kagalingan ay sila po ay handa na magpasalamat at manumbalik naman po sa inyong gawain. At ang lahat po ng ito ay kami hinihiling at samudalangin sa matamis na pangalan ng Panginoong Sus. Amen. Once again, maraming salamat po, Brother Jefferson, sa pagbahagi ng ating mensahe sa mga ito, and inanyayahan po namin kayo na samahan po tayo sa iba pa po nating online worship services. So dito na po natatapos ang ating devotional. Good day everyone, and God bless us all.